Sa isang taglagas, 3 araw na lang bago ang anihan ng pinakamataas na uri ng kape na pinaghirapan ng pamilya sa loob ng 6 na taon, ang 26 taong gulang na manugang na nag-aalaga sa 1 ektarya't kalahating taniman ng kape sa kabundukan ng Benguet ay bigla na lang naglaho na parang bula. Subalit, ang mga kilos ng natitirang miyembro ng pamilya ay lubhang kahina-hinala. Ang biyenang lalaki, kinabukasan matapos mawala ang manugang, ay kalmadong nagpatawag ng mga manggagawa sa kapehan, nagtatawanan habang namimitas ng bunga ng kape. Samantala, ang asawa ay hindi kailanman lumabas upang hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Sa halip, gabi-gabing isinasara ang pinto ng kanyang silid, nanginginig habang paulit-ulit na isinusulat ang parehong pangungusap sa kanyang talaarawan. Ano nga ba ang nasaksihan ng asawa sa silid ng kanyang ama noong gabing mawala ang kanyang asawa? 9 na taon ang lumipas, ang kandado ng luma at sira-sirang bodega na hindi kailanman binuksan ng biyenang lalaki ngunit araw-araw na tinititigan sa labas ay sa wakas ay nabuksan. Sa ilalim ng makakapal na itim na lambat na pangharang sa araw, natagpuan ng mga tao ang isang damit ng manugang na puno ng dugo at isang nakakakilabot na sulat. Ano ang lihim na kanyang itinatago? At ano ang nakasulat sa sulat na natagpuan sa bodega? Isang kakaibang kaso na walang bangkay ngunit may salarin. Isang madugong katotohanan sa kapehan ng Benguet na inilibing sa loob ng 9 na taon. Ngayon, ihahatid namin sa inyo ang misteryo ng pagkawala ng manugang sa kapehan sa Benguet. Bago tayo magsimula, kung nagustuhan ninyo ang aming nilalaman, mangyaring pindutin ang subscribe at like. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga komento kung saang lungsod kayo nakikinig at personal ko kayong babatiin. Nagsimula na ang kwento. Sa lalawigan ng Benguet, isang lugar kung saan matatanaw ang palikulikong Agno River pagkalagpas ng isang bundok, ay may mahahabang burol at talampas sa gilid ng ilog. Kapag pinag-usapan ang Pilipinas, hindi maaaring hindi mabanggit ang mataas na uring kape ng Benguet. Dito, hindi itinuturing ng mga magsasaka ng kape ang kanilang taniman bilang ordinaryong lupang sakahan lamang. Ito ay isang pamanang ipinapasa sa bawat henerasyon na nangangailangan ng pag-unawa sa kalikasan ng lupa, pagpili ng pinakamahusay na mga punla, at paghihintay ng hindi bababa sa 6 na taon para sa pinakamataas na kalidad ng ani. Kapag naani na ang isang primera klaseng kapehan, kailangan ng lupa na magpahinga ng ilang dekada bago muling makapagpatubo ng parehong kalidad ng kape. Kaya naman, sa mga pamilya ng magsasaka sa Benguet, ang lupa ay hindi lamang ari-arian, kundi kasaysayan ng pamilya, at minsan pa'y kapalaran ng buong angkan. Noong taglagas ng 1993, sa isang maliit na bayan sa labas ng Benguet, ang pamilya de la Cruz ay isa sa mga ganitong pamilya. Si Mateo de la Cruz, 50 taong gulang noon, ay minana mula sa kanyang ama ang 1 ektarya't kalahating taniman ng primera klaseng Arabica. Buong buhay niya ay inilaan niya dito. Walang sino man sa barangay ang hindi nakakakilala sa kanya. Kusang loob niyang ibinabahagi ang pataba ng kanyang pamilya sa mga kapitbahay at hindi kailanman lumiliban sa mga aktibidad ng munisipyo. Tuwing may kaarawan ang isang nakatatanda sa barangay, personal siyang nagbabalot ng isang supot ng pinakamahusay na butil ng kape bilang regalo. Sa panlabas, si Mateo de la Cruz ay isang karaniwang matandang magsasaka ng kape na iginagalang ng lahat at tinatawag siyang Mang Mateo ng mga taga-barangay. Ang manugang na naging bahagi ng pamilyang ito ay si Elena Reyes. Isinilang noong 1967, 26 taong gulang noon. Si Elena ay mula sa Pampanga, halos ilang oras na biyahe mula sa Benguet. May 2 siyang kuya at siya ang nag-iisang anak na babae. Ang kanyang mga kapatid, sina Marco Reyes at Luis Reyes, ay labis na nagmamahal sa kanilang bunsong kapatid. Naaalala ng kanyang kuya na si Marco na noong araw ng kasal ni Elena, mahigpit na hinawakan ng kanilang ina ang kamay ng anak at ayaw bitawan. Sabi ng lahat, ito ay isang magandang kapalaran na pangasawa sa isang malaking pamilya ng magkakape sa Benguet at siguradong maginhawa ang kanyang buhay.
Pagkatapos ng kasal, si Elena ay umuwi sa kanilang bahay sa Pampanga tuwing may okasyon. Sa alaala ng kanyang mga kapatid, ang kanilang kapatid ay isang masayahing babae na hindi kailanman nagreklamo tungkol sa buhay sa pamilya ng kanyang asawa. Tuwing umuuwi siya sa Pampanga, masaya siyang kumakain ng 2 malaking mangkok ng kanin na luto ng kanyang ina at ang panonood ng TV kasama ang kanyang mga kapatid hanggang hating gabi ang kanyang pinakamalaking kasiyahan. Ngunit unti-unti, dumalang ang kanyang pag-uwi. Nagsimula siyang tumawag para sabihing hindi siya makakauwi tuwing holiday at ang kanyang boses ay tila pagod. Gayunpaman, kinukumbinsi na lamang ni Marco ang sarili na normal lang iyon sa mga bagong kasal. Kapag abala sa kapehan, talagang mahirap umalis. Bilang manugang ng pamilya De La Cruz, ang araw ni Elena ay nagsisimula at nagtatapos sa kapehan. Upang makapag-ani ng primera klaseng kape, ang mga puno ay tinatakpan ng itim na lambat para harangan ang sobrang sikat ng araw. Sa ganitong paraan, ang mga bunga ng kape ay hindi magiging mapait. Sa ilalim ng lambat, kahit sa tag-araw, may malamig na pakiramdam. Ang hangin ay puno ng amoy ng lupa at ng kakaibang bango ng dahon ng kape. Si Elena ay nakayuko, gumagalaw sa masisikip na hanay ng mga puno ng kape, nagbubunot ng damo, nag-aalis ng mga peste, at sinusuri ang kalagayan ng mga puno. Mula Tagsibol hanggang Taglagas, silang 2 lamang ng kanyang biyenang si Mateo de la Cruz ang gumagawa nito dahil ang kanyang biyenan na babae ay pumanaw na noong taon na ikasal siya. Ang kanyang asawang si Miguel de la Cruz ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng trucking sa Baguio City at madalas ay maagang umaalis at gabing-gabi na umuuwi. Kaya naman, halos lahat ng gawaing bahay at sa kapehan ay napunta sa balikat ni Elena. Ayon sa kalapitbahay na si Aling Rosa, ilang beses niyang nakita si Elena na tumatayo ng tuwid sa kapehan, nakatulala sa malayong kabundukan. Ganoon lang siya nakatayo sa pilapil, hindi nagsasalita, na parang may napakaraming gustong sabihin ngunit pilit na kinikimkim. Ang taong 1993 ay ang taon kung saan inaasahan ng pamilya De La Cruz ang pinakamataas na kalidad ng ani sa kanilang 6 na taong siklo. Ang anihang ito ay matagal nang pinakahihintay ni Mateo. Kung magiging matagumpay ang ani, hindi lamang nila mababayaran ang kanilang mga utang, kundi makakabili pa sila ng katabing lupa para palakihin ang kapehan. Alam din ng mga taga-barangay na ang mga puno ng kape ng pamilya De La Cruz ay napakaganda ng tubo noong taong iyon. Kumalat na ang balita. Ang araw ng anihan ay itinakda sa unang bahagi ng Oktubre at ang mga pansamantalang manggagawa ay nakahanda na. Ang lahat ay nakahanda na. Subalit 3 araw bago ang anihan, noong gabi ng Setyembre 28, si Elena Reyes ay nawala. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ang biyenang si Mateo de la Cruz sa himpilan ng pulisya upang iulat na nawawala ang kanyang manugang. Nakasulat sa police report na matapos maghapunan noong nakaraang araw, pumasok siya sa kanyang silid at pagkagising sa umaga ay wala na siya. Ang kanyang maleta, passbook, ID at maging ang isang lumang sobre na may lamang pera ay nasa kanilang mga lugar. Ang tanging nawawala ay ang damit na suot niya at isang pares ng tsinelas na plastik. Ipinagpalagay ng investigador na malaki ang posibilidad na naglayas ito. Ganoon na lamang kabilis isinulat ang kaso. Kinaumagahan matapos mawala si Elena, tumunog ang telepono sa bahay ng kanyang pamilya sa Pampanga. Ang sumagot ay ang kanyang kuyang si Marco Reyes. Boses ng biyenan ni Elena, si Mateo de la Cruz, ang nasa kabilang linya. Si Elena ay nawawala mula pa kagabi. Hindi namin alam kung umuwi ba sa inyo. Sabi ni Marco, nang marinig niya iyon, agad na nanghina ang kanyang mga kamay at paa dahil hindi kailanman naging ugali ng kanyang kapatid na basta na lang umuwi sa kanila nang walang pasabi. Kahit minsan ay hindi. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawagan ang kanilang kapatid na si Luis. Kinaumagahan din iyon, nagmamadali silang nagmaneho papuntang Benguet. Subalit, ang kanilang nakita sa bahay ng mga De La Cruz ay ang kakaibang kalmadong mukha ng biyenan.
Si Mateo de la Cruz ay nakaupo sa isang bangko sa bakuran, walang anumang pag-aapura na inaayos ang mga punla ng kape. Wala pang 24 oras mula nang mawala ang kanyang manugang. Hinding-hindi makakalimutan ni Marco ang eksenang iyon. Alam mo ba, ang mga kamay na nag-aayos ng mga punla ay hindi man lang nanginginig. Sinabi ni Mateo sa magkapatid na baka masyadong pressured si Elena nitong mga nakaraang araw, mahirap maging manugang at naiintindihan niya iyon. Baka lumabas lang para magpahangin at babalik din pagkatapos ng ilang araw. Ito rin ang sinabi niya sa police report. Ngunit hindi matanggap ni Marco ang paliwanag, ang passbook, key, at maging ang pinakamamahal niyang singsing ay nasa drawer pa. Ang isang taong desididong umalis ay iiwan ba ang mga bagay na ito? Mula noong araw na iyon, paulit-ulit na humiling ang magkapatid sa pulisya na seryosohin ang investigasyon. Ngunit noong panahong iyon, ang saloobin ng himpilan ng pulisya ay napaka-negatibo. Ang paunang hatol ng pulis ay naglayas ito, isang pananaw na mahirap baguhin. May nagsabi pa nga na baka may problema sa pagsasama ng mag-asawa. Ang paglalayas dahil sa problema sa pamilya ang naging tanging direksyon ng investigasyon ng pulisya. Kaya ano nga ba ang nangyari sa loob ng pamilya de la Cruz? Ang pinakamalapit na kapitbahay ni Elena ay si Aling Rosa. Ang kanilang mga kapehan ay pinaghihiwalay lamang ng isang maliit na daan. Pagkalipas ng 20 taon, sa wakas ay nagsalita si Aling Rosa sa harap ng mga investigador. Sinabi niya na noong nabubuhay pa si Elena, hindi siya nangahas magsalita. Sa barangay na iyon, walang sino man ang nangahas na kalabanin si Mateo de la Cruz. Ayon kay Aling Rosa, si Elena ay halos buong araw nakasama ng kanyang biyenan sa kapehan. Ang asawang si Miguel de la Cruz ay laging ginagamit na dahilan ang abala sa trabaho. Ang tunay na nagpapatakbo ng bahay ay ang biyenang si Mateo. Hindi lamang ang trabaho sa kapehan, kundi pati ang pagpunta sa palengke, pag-uwi sa pamilya, at kahit ang pagdalo sa mga aktibidad sa barangay ay kailangang aprubahan ng biyenan. Ilang beses na ring sinabi ni Elena kay Aling Rosa, gusto ko nang umuwi sa amin, gusto ko na silang makita. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang asawang si Miguel de la Cruz. Ayon sa mga kasamahan niya sa kumpanya ng trucking, si Miguel ay palaging tahimik sa opisina. Halos hindi umiinom sa mga inuman at hindi kailanman nagkukuwento tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit 1 o 2 buwan bago mawala si Elena, bigla siyang nagbago. Madalas siyang tulala sa trabaho at madaling magalit sa maliliit na bagay. Naalala ng isang kasamahan niya noon na ilang beses niyang nakita si Miguel tuwing tanghalian na mag-isang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, sarado ang mga bintana at doon lang siya nakatulala ng matagal. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan nina Elena at Miguel? Walang sagot sa mga tala noon. Ngunit may isang bagay pa na naaalala si Aling Rosa. Mga 1 buwan bago mawala si Elena, narinig niya ang mag-asawa na nag-aaway ng malakas. Dapit hapon, narinig ang matinding sigawan mula sa bahay ng mga de la Cruz. Kahit hindi malinaw ang pinag-aawayan, tiyak na nag-aaway sila. Noong gabing iyon, nakita niya si Elena na mag-isang nakatayo sa bakuran, nakatingin sa madilim na kapehan na natatakpan ng itim na lambat at doon siya nakatayo ng napakatagal. Hindi rin naman walang hidwaan sa pagitan ng biyenang si Mateo de la Cruz at ng manugang na si Elena Reyes. Habang papalapit ang araw ng anihan, lalong nagiging irritable si Mateo. Pagkatapos ng lahat, 6 na taon niyang hinintay ang anihang ito. Ilang beses niyang pinagbawalan si Elena. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng mabawasan ng tao. Bago matapos ang anihan, bawal umalis ng bahay. Ano ang naging reaksyon ni Mateo? Nang sabihin ni Elena na gusto niyang umuwi sa kanyang pamilya, walang nakasulat sa mga tala. Ngunit noong Mid-Autumn Festival ng taong iyon, hindi nakauwi si Elena sa kanyang pamilya. Personal na pumunta si Marco sa Benguet, ngunit saglit lang silang nagkita ng kanyang kapatid sa bakuran ng mga de la Cruz. Naaalala ni Marco na ang mukha ng kanyang kapatid noon ay napakaputla, ngunit ngumiti pa rin ito at sinabing, ayos lang ako. Pagkatapos ng anihan, siguradong uuwi ako sa Pampanga. Iyon ang huling pagkakataon
na nakita ni Marco ang kanyang kapatid na buhay. 3 araw bago ang anihan, nawala si Elena Reyes. Ang anihang hinintay ng 6 na taon ay nagsimula ng may kulang na isang bida. Si Mateo de la Cruz, ayon sa orihinal na plano, ay nagpatawag ng mga manggagawa at inani ang mga bunga ng kape. Iyon ang 3 araw mula nang mawala ang kanyang manugang. Nalaman na lang ito ni Marco pagkatapos. Sinabi niya na sa sobrang gulat ay hindi siya makapagsalita. Noong Setyembre 28, 1993, isang ordinaryong araw lamang sa pamilya de la Cruz sa Benguet. Noong umagang iyon, 5:00 sa atin ng umaga ay gising na si Elena Reyes. Ang puntong ito ay tugma sa pahayag ng biyenang si Mateo de la Cruz at sa alaala ng kapitbahay na si Aling Rosa. Noong araw na iyon, nang pumunta si Aling Rosa sa likod bahay, nakita niyang bukas ang ilaw sa kusina ng mga de la Cruz at may usok na lumalabas. Si Elena iyon, naghahanda ng almusal. 7:00 ng umaga, umalis ang asawang si Miguel de la Cruz papunta sa kumpanya ng trucking. Mayroon itong time card record na nagpapatunay. Bandang 8:00 ng umaga, si Elena at ang kanyang biyenan ay magkasamang pumunta sa kapehan para sa huling inspeksyon bago ang anihan. Ito rin ay ayon sa pahayag ni Mateo de la Cruz. Noong umaga ring iyon, isang residente na dumaan sa daanan ang nagpatunay na bandang 9 hanggang 9:30, nakita niya silang dalawa sa kapehan. 11:00 ng umaga, ayon sa pahayag ni Mateo de la Cruz, pagkatapos gawin ni Elena ang kanyang trabaho, umuwi na siya mag-isa. Siya naman ay naiwan sa kapehan at nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang hapon. Bandang tanghali, isang residente sa kabilang kalsada, si Ginang Santos, ang nagsabing nakita niya si Elena na naglalakad papunta sa direksyon ng bayan. Hindi niya matandaan ang eksaktong oras, ngunit naaalala niyang nasa itaas ang araw. Si Elena ay nakasuot ng lumang jacket at may dalang maliit na balutan. Ang kanyang paglakad ay hindi mabilis at hindi rin mabagal, parang karaniwang papunta sa bayan para may asikasuhin. Ito ang huling pagkakataon na nakita ng mga residente si Elena Reyes. Bandang 2:00 ng hapon, ipinapakita ng talaan ng bentahan ng tiket sa terminal ng bus sa bayan na may isang tiket mula Benguet patungong Pampanga ang naibenta noong araw na iyon. Ang tindera ng tiket noon, nang ipakita sa kanya ang larawan, ay malabong nagsabi na parang may isang batang babae na bumili ng tiket, ngunit hindi makumpirma kung si Elena nga ba ang sumakay sa bus na iyon. Hindi ito naging tiyak. 2:00 ng hapon, umalis ang bus mula Benguet patungong Pampanga. Mula noon, naputol na ang mga bakas. Noong araw na iyon, hindi dumating si Elena sa bahay ng kanyang pamilya sa Pampanga. Pinatunayan ng kanyang mga kapatid na hindi siya kailanman umuwi. Ang driver ng bus at ang mga pasahero noong araw na iyon ay wala ring anumang alaala sa kanya. 6:00 ng gabi, umuwi ang asawang si Miguel de la Cruz mula sa trabaho. 7:00 ng gabi, nang pumasok ang biyenang si Mateo de la Cruz sa bahay para maghanda ng hapunan, doon lamang niya natuklasan na nawawala ang kanyang manugang. Dito lumitaw ang unang katanungan, bakit naglakad si Elena papunta sa bayan? Ano ang laman ng maliit na balutan na dala niya? Ang tiket ba papuntang Pampanga ay talagang may kinalaman sa kanya? Ang pangalawang katanungan, sinabi ng biyenan na umuwi si Elena ng 11:00 ng umaga, ngunit nakita siya ng kapitbahay na papalabas bandang tanghali. Sa pagitan ng mga oras na iyon, ano ang ginawa niya sa bahay ng mga de la Cruz? Ano ang nangyari? Ang pangatlong katanungan, ang maliit na balutan. Pagkatapos mawala ni Elena, lahat ng mahahalagang gamit sa bahay ay naroroon, ngunit ang maliit na balutan na iyon ay nawawala. Ano nga ba ang laman noon? 2:00 ng hapon, sa terminal ng bus, doon nagtapos ang mga bakas ni Elena Reyes. Isang bagay ang nakaligtaan ng mga investigador. Noong umagang iyon, mula 9:00 hanggang 11:00, sa ilalim ng itim na lambat, ano ang pinag-usapan ng biyenan at manugang sa loob ng 2 oras na sila lang dalawa? Walang nagtanong. Sa talaan, simpleng nakasulat na paghahanda para sa anihan, walang kakaiba. Noong taglagas ng 1993,
Tinanggap ng pulisya ang ulat ng pagkawala ni Elena Reyes. Tinatakan ng investigador ang dokumento ng naglayas at kaso kumpirmado. 3 araw itong nanatili sa himpilan ng pulisya bago ilipat sa Criminal Investigation Division. Sa panahong ito, ang tanging investigasyon na ginawa ay ang pagtawag sa terminal ng bus at sa pamilya sa Pampanga upang magtanong. Nang makarating ang kaso sa Criminal Investigation Division, hindi rin bumuti ang sitwasyon. Ang investigador na humahawak sa kaso ay mula pa sa simula ay naniniwalang ito ay kusang paglayas dahil sa problema sa pamilya. Hindi man lang niya hinalughog ang bahay ng mga De La Cruz o pumasok sa kapehan. Ang mga kapatid ni Elena ay umasa na lamang sa kanilang sarili. Dala ang larawan ng kanilang kapatid, nilibot nila ang palengke, mga kapihan at maliliit na tindahan sa bayan ng Benguet, nagtatanong-tanong ngunit walang napala. Isinumbong nila ang malabong pahayag ng tindera ng tiket sa pulis, ngunit malamig ang naging tugon. Kung papuntang Pampanga, ibig sabihin kusa siyang umalis. Nang tutulan ng mga kapatid na imposible para sa kanilang kapatid na iwan ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan at pera, sinabi lang ng pulis, minsan, kapag galit ang isang tao, lahat ay maaaring makalimutan. Habang natigil ang investigasyon, puspusan namang nagpapatuloy ang anihan sa kapehan ng pamilya De La Cruz. Sa 2 araw ng pagkawala ng manugang, nagpatawag si Mateo De La Cruz ng 6 na manggagawa at sinimulan ang pamimitas ng kape. Nagtaka ang mga residente, ngunit walang nangahas na magsabi sa pulis dahil alam ng lahat ang posisyon ni Mateo sa barangay. Ang ani ng kape noong taong iyon ay masagana. 21 araw matapos mawala si Elena Reyes, tinatakan ang file ng kaso nang pansamantalang itinigil ang investigasyon. Ang manipis na 2 pahinang folder ay itinapon sa kailaliman ng mga archive. Noong tagsibol ng 1994, opisyal na itinala ang kasong ito bilang isang misteryo. Subalit, sa pamilya De La Cruz, lalong naging kakaiba ang kilos ng asawang si Miguel De La Cruz. Patuloy siyang nagtatrabaho, ngunit ayon sa kapitbahay na si Aling Rosa, hindi na siya muling tumuntong sa kanilang kapehan. Palagi siyang may iba't ibang dahilan na para bang sinasadya niyang iwasan ang pagkakataong makasama ang kanyang ama sa kapehan. Noong tagsibol ng 1994, nagtanim ng mga bagong punla sa kapehan ng pamilya De La Cruz. Nagsimula na naman ang isang bagong 6 na taong siklo. Pinawi ng panahon ang alaala ng mga taga-barangay. Ang tsismis tungkol sa manugang ng pamilya De La Cruz ay humupa pagkatapos ng isang season. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang biyenang si Mateo De La Cruz, para siyang walang nangyari. Mag-isa niyang pinamahalaan ang 1.5 hektarya't kapehan, dumadalo sa mga pulong ng kooperatiba ng mga magsasaka at nakikipagsosyalan sa mga okasyon sa barangay. Araw-araw, taon-taon. Sa isang sulok ng kapehan, may isang lumang bodega na ginagamit para itago ang mga itim na lambat at kagamitang pangsaka. Ang bubong nito ay yari sa yero at may malaking kandado sa pinto. Tanging si Mateo De La Cruz lamang ang may susi. Walang sinuman ang nakapasok doon at walang may gustong pumasok. Sa kabilang banda, sa Pampanga, sa bahay ng kanyang pamilya, iba ang takbo ng oras. Ang ina ni Elena, matapos mawala ang anak, ay nanghina ng husto at pumanaw noong tagsibol ng 1996. Hanggang sa kanyang huling hininga, binabanggit niya ang pangalan ng kanyang bunsong anak. Noong taglagas ng taong iyon, namatay din ang asawang si Miguel De La Cruz. Nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa sasakyan habang pauwi mula sa trabaho at namatay noon din sa edad na 32. Isinara ng pulisya ang kaso bilang isang aksidente. Nang malaman ni Marco ang balita, naramdaman niyang may isang pinto sa isang sulok ng kanyang puso na tuluyan nang nagsara. Isa na namang tao na maaaring makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kapatid ang nawala. Pagkamatay ng anak, tuluyan nang nag-iisa si Mateo De La Cruz, ngunit ang kakaiba, tila lalo siyang tumibay. Kinabukasan matapos ang libing ng kanyang anak, madaling araw, muli siyang nakita sa kapehan na para bang walang nangyari. Naaalala ni Aling Rosa na noong madaling araw na iyon, bandang 4:00, nakita niyang umilaw ang bodega ng mga De La Cruz, ngunit mabilis din itong namatay.
Pagkatapos, lumabas si Mateo mula sa loob. Hindi niya ito pinansin noon, inakala lang na isa itong matandang magsasaka na hindi makatulog. Lumipas ang mga taon, noong 2002. 9 na taon nang nawawala si Elena Reyes. Noong tagsibol ng taong iyon, isang pulis mula sa Provincial Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, si Detective Ricardo Vargas, ay napadpad sa Benguet dahil sa ibang kaso. Iniimbestigahan niya ang isang malaking kaso ng pandaraya sa pinagmulan ng kape kung saan hinahalo ang mas murang kape mula sa ibang bansa sa kape ng Pilipinas at ibinebenta bilang mataas na uri. Isa sa mga lead ay tumuro sa isang negosyanteng nakikipagtransaksyon kay Mateo de la Cruz. Upang linawin ang kaso, binisita ni Detective Vargas ang pamilya de la Cruz. Ang unang impresyon niya kay Mateo ay isa siyang tipikal na 60 anyos na matandang magsasaka, hindi mukhang sangkot sa pandaraya. Ang mga sagot at resibo ni Mateo ay tumutugma lahat. Akmang isasara na ni Detective Vargas ang kaso, ngunit habang paalis na siya at inililibot ang kanyang tingin, napansin niya ang bodega. Sa sandaling iyon, nagbago ang reaksyon ni Mateo. Bigla siyang sumingit. Medyo apurado ang tono. Mga gamit lang sa bukid ang laman niyan, walang makikita diyan. Lumapit si Detective Vargas sa bodega at si Mateo ay banayad na humarang sa kanyang harapan. Inilarawan ito ni Detective Vargas bilang isang kutob, ang kutob ng isang veteranong investigador. May itinatago siya. Ngunit walang search warrant, walang magagawa si Detective Vargas, umalis na lamang siya. Habang pabalik, isinulat niya sa kanyang notebook, Mateo de la Cruz, bodega. Kakaiba ang reaksyon. Pagbalik sa himpilan, inilagay niya ang pangalan ni Mateo de la Cruz sa sistema. Isang lumang file mula 9 na taon na ang nakalipas ang lumitaw, manugang Elena Reyes, naglayas, pansamantalang itinigil ang investigasyon. Tinitigan niya ang 2 pahinang file, isang misteryo, isang babaeng iniwan ang lahat, isang nawawalang tao na walang balita sa loob ng 9 na taon, at isang matandang lalaki na sobrang reaksyon sa harap ng isang bodega. Isinulat ni Detective Vargas sa kanyang talaan ng kaso ng pagkawala ni Elena Reyes, kailangang buksan muli, ngunit ito ay personal na opinyon lamang niya, walang bagong ebidensya, mahirap buksan muli ang isang misteryo, naghintay na lamang siya. Habang naghihintay, nakakalap siya ng mas maraming impormasyon mula sa kapitbahay na si Aling Rosa at sa dating kasamahan ni Miguel na si Rico. Binanggit ni Aling Rosa ang kakaibang ugali ni Mateo. Minsan mag-isa siyang nakatayo sa harap ng pinto ng bodega, hindi binubuksan, walang ginagawa, tahimik lang na nakatayo. Samantala, naalala ni Rico na kapag lasing si Miguel bago siya mamatay, palagi niyang inuulit ang isang pangungusap, nakakatakot si tatay. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata niya. Pinag-isipan ni Detective Vargas ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Alam ko na may ginawang masama si tatay, o alam ni tatay na may ginawa akong masama. Noong tagsibol ng 2003, dumating ang pagkakataon, nagsasagawa ang pamahalaang panlalawigan ng inspeksyon sa mga ilegal na paggamit ng lupang agrikultural. Ang kapehan ng pamilya de la Cruz ay nasa loob ng lugar na iniinspeksyon. Nangangahulugan ito na sa wakas ay may legal na dahilan si Detective Vargas na pumasok sa ari-arian ng mga de la Cruz, kabilang ang lahat ng gusali kasama na ang bodega. Noong Mayo 12, 2003, dinala ni Detective Vargas ang isang batang kasamahan at muling nagpunta sa bahay ng mga de la Cruz. Nang makita siya ni Mateo, dumilim ang kanyang mukha. Nang sabihin ni Detective Vargas na kailangan nilang tingnan ang bodega, nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang mga kamay ni Mateo. Hawak ang susi, 2 beses niyang sinubukang ipasok sa kandado, ngunit hindi niya maitama, nahulog ang susi sa lupa. Sa wakas ay nabuksan ang pinto ng bodega. Madilim at maalinsangan sa loob, puno ng mga sirang kagamitang pansaka at mga itim na lambat. Ginamit ng pulis ang kanyang flashlight at itinutok sa kaloob-looban. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga basura, nakita niya ang isang sulok ng isang lumang balutan na may disenyo ng bulaklak. Nagsusuot siya ng guwantes at maingat na kinuha ang balutan. Binuksan niya ito.
Sa loob ay may ilang damit pambabae, isang maliit na pitaka, isang nakatuping papel, at isang maliit na larawan. Ang batang babae sa larawan ay may napakatingkad ng ngiti, at ang background ay ang mga bukirin ng Pampanga. Hawak ni Detective Vargas ang larawan, narinig niya sa likuran niya ang malakas at magulong paghinga ni Mateo. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito sa magandang sulat kamay ang petsa, Setyembre 28, 1993, ang araw na nawala si Elena Reyes. Nakasulat sa sulat, "Patawad kuya, patawad nanay." Ang huling linya ay, "Wala akong pinuntahan." Ampander, lumabas si Detective Vargas sa bodega, tumayo sa gitna ng bakuran sa harap ng nakayukong si Mateo de la Cruz at nagtanong, "Ano ito?" Hindi sumagot si Mateo. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata niya ay puno ng dugo, nanginginig ang kanyang mga labi ngunit walang boses na lumalabas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakapagsalita siya ng isang pangungusap, "Naghihintay ako." Sa himpilan ng pulisya, ang mga damit na nakuha mula sa balutan ay nagpositibo sa bakas ng dugo, matapos ang DNA test na kumpirmang dugo ito ni Elena Reyes. Subalit, walang bangkay, walang buto, dugo lamang. Hindi ito sapat para hatulan ng parusang kamatayan. Si Mateo de la Cruz, kasama ang kanyang abogado, ay ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Walang sinabi ni isang salita. Pagkatapos ng 3 araw, dahil sa kakulangan ng ebidensya, walang bangkay, walang sandata, walang saksi, ibinasura ng korte ang hiling ng piskal na ikulong siya. Umuwi si Mateo. Hindi sumuko si Detective Vargas. Muli niyang binisita ang dating kasamahan ni Miguel na si Rico. Sa pagkakataong ito, nagbigay si Rico ng isang matagal nang nakatagong mahalagang impormasyon. Sinabi niya na 4 na araw bago ang aksidente ni Miguel, hinawakan siya nito, malinaw ang mga mata, at sinabing, "Isinulat ko ang lahat sa aking tala-arawan. Kung may mangyari sa akin, kailangan mong basahin ang mga iyon." Isang tala-arawan. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, natagpuan ni Detective Vargas ang mga gamit ni Miguel sa lumang bodega ng isang nagsaradong KTV bar sa bayan, isang nakalimutang lumang backpack. Sa loob ay may 4 na notebook. Kinumpirma ng handwriting analysis na ito ay mga tala-arawan na isinulat mula 1991 hanggang Oktubre 1996, ilang araw bago ang kanyang aksidente. Gabi-gabing binasa ni Detective Vargas ang mga ito. Ang unang bahagi ng tala-arawan ay karaniwan, ngunit mula tag-araw ng 1993, naging magulo at madiin ang sulat kamay. Ang nilalaman ay puno ng takot. Tala noong Agosto 1993. "Hindi ko na kayang panoorin siyang tratuhin si Elena ng ganoon. Natatakot ako. Kung pipigilan ko siya, baka ganoon din ang gawin niya sa akin." Tala noong Setyembre, lalo nang nagiging malupit si tatay. Sabi ni Elena, gusto niyang tumakas, gusto niyang bumalik sa Pampanga sa kanyang mga kuya. Sa akin lang siya nangahas magsabi, pero wala akong ginawa, patawarin mo ako. At pagkatapos, Setyembre 28, ang araw na nawala si Elena, umuwi ako, galing trabaho. Nakakatakot ang katahimikan sa bahay. Nasa bakuran si tatay, kakaiba ang tingin niya. Tinanong ko, "Nasaan si Elena?" Sabi niya, "Umalis." Nang tanungin ko ulit, hindi na siya sumagot. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Gabi, narinig ko ang tunog ng paghila ng mga bagay sa bodega. Sa takot, hindi ako nangahas lumabas. Isa akong duwag, "Elena, patawad, gusto kong tumakas sa bahay na ito." Ang mga sumunod na tala-arawan ay puno ng pagsisisi at takot. Hindi ako nangahas dumaan sa bodega. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata ni tatay. Umiinom na lang ako. Huling tala-arawan, Oktubre 1996, ilang araw bago siya mamatay. Ang sulat kamay ay paling-paling. "Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Patawarin mo ako. Alam kong si tatay ang may gawa, pero nagkunwari akong walang alam. Darating ang araw, may makakatuklas ng katotohanan. Pagdating ng panahong iyon, kailangan nilang makita ang tala-arawang ito." Ang huling pangungusap ay, "Elena, patawad.
Ang talaarawang ito ang naging huling patak na nagpabagsak sa lahat. Muling ipinatawag ng piskal si Mateo de la Cruz. Nang ang talaarawan ng kanyang anak, ang damit na may dugo at ang ulat ng DNA analysis ay sabay-sabay na inilatag sa kanyang harapan, tinitigan ng matandang lalaki ang huling isinulat ng kanyang anak na Elena, "Patawad." Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Sininyasan niya ang kanyang abogado na tumigil at nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanyang salaysay, noong umaga ng Setyembre 28, sa kapehan, iginiit ni Elena na umuwi para makita ang kanyang mga kapatid bago ang anihan. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, natumba si Elena paatras at tumama ang likod ng kanyang ulo sa sementadong kanto ng bodega. Namatay siya noon din. Nagpanik siya. Inamin niyang siya ang nagtago ng mga gamit ni Elena sa bodega at nagulat sa pulisya na naglayas ito. Nang umuwi ang kanyang anak na si Miguel, alam niya mula sa mga mata nito na nahulaan na niya ang lahat. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pagkamatay ng kanyang anak, habang inaayos niya ang mga gamit nito, natagpuan niya ang mga tala-arawan. Ngunit hindi niya sinira ang mga ito, sa halip ay itinago niya sa KTV bar. Sabi niya, "Naghihintay ako, naghihintay na may dumating para ibunyag ang lahat." Subalit, ang bangkay ni Elena Reyes ay hindi kailanman natagpuan. Kahit sinabi ni Mateo na inilibing niya ito sa ilalim ng sahig ng bodega, walang natagpuan ang pulisya nang hukayin nila ito. Kahit walang bangkay, batay sa kanyang pag-amin at lahat ng dituwirang ebidensya, sa huling sandali bago mag-expire ang 15 taong prescription period noon, sinampahan ng piskal si Mateo de la Cruz ng kasong pagpatay. Noong taglagas ng 2003, nagsimula ang paglilitis. Sa korte, hindi binawi ni Mateo ang kanyang pag-amin at pinanindigan ang lahat ng kanyang sinabi sa pulisya. Noong Disyembre ng taong iyon, napatunayang nagkasala siya sa pagpatay. Isinulat ng hukom sa hatol, ang pag-amin ng akusado ay tugma sa mga ebidensya. Bagaman hindi natagpuan ang bangkay, ito ay dahil sa pagtatago ng ebidensya ng akusado at hindi sapat na dahilan para sa pagpapawalang sala. Si Mateo de la Cruz ay hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Noong gabing naging pinal ang hatol, mag-isang bumalik si Marco Reyes sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa Pampanga. Sinabi niya kay Detective Vargas na hindi siya masaya. Walang pakiramdam ng pananalo, tanging ang pakiramdam na isang napakatagal na bagay ang sa wakas ay natapos na. Wala na ang kanyang kapatid. Wala na rin ang kanilang ina. Ang tanging nakarinig ng hatol ay silang magkapatid na lang. Wala pang 3 taon, si Mateo de la Cruz ay pinayagang magpagamot sa labas ng kulungan dahil sa malubhang karamdaman at inilipat sa isang nursing home. Noong tagsibol ng 2007, pumanaw siya sa nursing home sa edad na 70. Nang siya'y mamatay, wala ni isang kamag-anak sa kanyang tabi. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya sinabi kung nasaan ang bangkay ni Elena Reyes. Si Elena Reyes ay walang libingan, walang puntod. Ang kanyang mga kapatid, tuwing taglagas, ay dumadalaw sa puntod ng kanilang ina. Sa tabi nito, marahan silang naglalagay ng isang maliit na bato na kinuha mula sa pampang ng Agno River. Iyon ang lugar para sa kanilang kapatid. Madalas naiisip ni Detective Vargas ang unang sinabi ni Mateo sa himpilan ng pulisya. Naghihintay ako. Naghihintay ba siya na may magbunyag ng kanyang lihim upang maibsan ang mabigat na krus na kanyang pinapasan? Ang sagot na iyon ay dinala niya sa kanyang libingan. Ang pares ng sapatos na iniwan ni Elena sa kanilang bahay na sinabi niyang isusuot niya ay matagal nang itinago ng kanyang kuya. Sinabi niya na hindi niya ito kayang tingnan dahil sa tuwing makikita niya ito, muli niyang mararamdaman na talagang hindi na babalik ang kanyang kapatid. Si Elena Reyes, isinilang noong 1967. Kung nabubuhay pa siya ngayon, malapit na siyang maging 60 taong gulang. 9 na taon bago lumitaw ang katotohanan, ngunit hindi na siya kailanman makakabalik sa bahay. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Paano ninyo bibigyang kahulugan
ang huling pananahimik ni Mateo de la Cruz. Malugod naming tinatanggap ang inyong mga saloobin. Ang bawat boses ninyo ay isang puwersa upang muling mabigyan ng liwanag ang mga nakalimutang kaso. Ito po ang ulat na hatid sa inyo ng Unknown Files. Magkita-kita tayo sa susunod na kaso.